ay, hindi kami tumatanggap ng babae sa fieldwork, meron lang direct discrimination dyan. Or, i-deny mo yung promotion dahil baka mag-maternity leave in the future. Meron ng classic discriminatory practice. Ano po ba yung mga rights under ng RA 9710? Unang-una, yung equal treatment before the law. So, women must not be treated as inferior dahil babae sila. Example, dapat equal pay for equal work. Or dahil buntis siya, hindi mo na siya i-hire kasi iniisip mo, ay, maglilib din naman to. Dapat hindi mo pinapa-force resignation dahil buntis. Or baka kasi umabsent si buntis, tapos i-AWOL mo na siya. Ang reason naman is dahil sa kanyang pagbubuntis. So, bawal yon. Maternity leave protections, safe workplace for women. Sa call center HR dyan, nung nandun ako sa work, may sleeping quarters. Magkahiwalay talaga yung sleeping quarter ng men at saka ng women natin. And siyempre, protection against violence, ito na yung ating VAUSI. So, when it comes to protection sa karapatan ng mga kababaihan, hindi lang to sa Philippines, it's internationally recognized. Kaya nga meron tayong CEDAW or Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Siyempre, yung ating Republic Act 9262, 7877, 8353, at lagi natin dinidiscuss yung Safe Spaces Act. Yes. So, ito yung online and public harassment. And yung Republic Act 6949, dinideclare ang March 8 as National Women's Day. Nako, sasabihin na naman ng ating mga kalalakihan, buti pa sila, may National Women's Day. Kailan ba magkakaroon ng National Men's Day naman? Pero meron naman tayong Father's Day. Yes. Yan ang maganda dyan. Merong Father's Day. Attorney, ano naman po itong special leave benefits sa ilalim ng Section 18 ng Magna Carta of Women? Kapag ang isang babaeng empleyado ay sumailalim sa isang operasyon, at itong operasyon na to ay gynecological surgery, meron siyang karapatan ng 2 months special leave with full pay. Ibig sabihin, hindi ito vacation leave, hindi rin ito yung sick leave na binibigay ng kumpanya. Separate benefit ito under the Magna Carta of Women. So when you say full pay, kasama po dito ang allowance at benefits. Tama ka dyan. Full pay, basic salary, at kung may fixed allowances, regular benefits, hindi pwedeng bawasan, hindi rin pwedeng i-delay ito, HR dyan. Employer ang magbibigay ng buong sweldo. Attorney, ano po ba itong gynecological surgery? Ayan. Parang marami po yung nagugulan dito. Ito yung surgeries involving the female reproductive system. Ayan ng myoma removal. Yes. Yung may mga ovarian cyst, so tatanggalin. Endometriosis operations. Yung may mga PCOS, HR dyan. Hysterectomy, kasama din dyan. As pati yung mastectomy, HR dyan. Counted ito. At iba pang operations na sinacertify ng gynecologist as long na related sa reproductive health ng kababaihan, pasok to sa Section 18 ng Magna Carta of Women natin. So, attorney, sino po yung pwedeng mag-avail nito o makakuha ng benefit na ito? Kasi maya merong lalaki na nagpapalit ng gender, di ba? So, sakop ba sila? 2 things lang ang kailangan dito, HR dyan. Unang-una, babae ba yung empleyado? So, hindi pwede yung Nagpalit ng gender. So, female employee at nakapagtrabaho ng at least 6 months sa last 12 months. So, public or private sectors kasama dito, regular man yan, probationary, project-based, contractual, covered lahat. Ang importante dito, HR 10, nakabuo na siya ng 6 months sa loob ng past 12 months. So, attorney, makakakonsider ba kapag 5 months and 2 weeks? Hindi siya umabot ng 6 months? Ayun, hindi siya qualified HR 10 kasi talagang required ng batas natin 6 months aggregate, pero aggregated meaning pwedeng putol-putol ang months basta total of 6 months sa loob ng 12 months. So for example, may 1 month siya nung January, tapos naputol. Nagkaroon ulit ng 3 months, so may 4 months na siya. Tapos nagkaroon ulit ng 2 months, kahit pa stop-stop. Basta for the past 12 months, nakabuo siya ng 6 months. 6 months. Ayan. At sa mga documents naman, attorney, ano po ang kailangan nating isubmit? Siyempre, nandyan yung ating medical certificate, surgical report, fit to work recommendation, at certification na yung surgery is gynecological. So dito pumapasok HR dyan, yung role nyo, no, na siguraduhin kumpleto yung documents at siyempre meron tayong Data Privacy Act. Confidential yung handling ng mga ganitong documents, HR dyan, kasi yung health
data ng ating empleyado is sensitive personal data. Mm. So, hindi pwedeng kung sino-sino lang yung may access nito. Opo. Dapat may policy tayo na sino lang yung pwedeng mag-access, sino yung pwedeng mag-approve, HR dyan, kasi yung mga documents, confidential. Yun. So, kung yung sensitive personal data yung na-leak kasi, mas mataas yung kaparusahan under Data Privacy Act. So, meron tong kulong HR dyan, ha? And fine. Mhm. Attorney, paano naman ako, halimbawa, HR or yung mga kapwa ko HR, i-deny namin yung 2-month leave kasi ang medical advice is 1 month lang. Tama naman yun, HR dyan. Kung 1 month lang ang nire-recommend ng doktor, di 1 month lang din ang leave, no? Pero for example, sinabi ng doktor na 2 months ang kailangan para makapag-recover, hindi natin yun pwedeng bawasan. Doctor's recommendation ang basehan, hindi to discretion ng HR. So, hindi rin pwedeng sabihan or ipo-force mo, lalong-lalo na mag-chat ka sa employee na, uy, bumalik ka na kasi kailangan na namin ng manpower. Yes. Oo, kasi lalo na magki-Christmas, kailangan mo nang bumalik, otherwise, absent ka na. Hindi pwedeng ganun. Magkakaroon na ng discrimination yan. Yun. Attorney, may conflict ba ang between Magna Carta leave and SSS sickness benefit? Magkaiba po sila. Mm. So, kung nagamit mo na yung SSS leave, pwede mo pa rin i-avail yung Section 18, yung special leave benefits under the Magna Carta. Kasi yung special leave benefit is employer paid. Required po na si employer ang magbayad doon sa 2 months na yon. Samantalang yung sickness benefits, nire-reimburse to ng SSS sa employer. Yun. Attorney, paano naman kung yung employer ayaw niyang i-deny niya, ayaw niyang ibigay? Ano po ang dapat gawin ng ating employee? Eto na. Pwede nang mag-file ng complaint yung ating empleyado sa DOLE kasi violation na to ng labor code. Pwedeng humingi ng tulong sa Commission on Human Rights. Isuplong sa Philippine Commission on Women kasi yung refusal to grant the leave is considered gender discrimination. Punishable to under Republic Act 9710. Ayun. At bakit po mahalaga ang Section 18 sa workplace? Kasi HR din, ina-acknowledge nito yung health needs ng ating mga kababaihan. Yung physical toll of reproductive surgeries, yung need para mag-recover, no? Without financial stress. So, pinoprotektahan ng batas na to ang ating mga kababaihan para makabalik sila sa trabaho ng healthy, safe, at hindi lugi.